sa barangay at naghain ng reklamo sa punong barangay. Maraming beses kayong nagpulong at nag-usap tungkol sa inyong problema. Pero walang nabuong pangkat ng tagapagkasundo ang 3-member panel na dapat tumulong sa pag-aayos ng alitan kapag nabigo ang mediation ng punong barangay. Ngayon may gustong mag-file ng kaso sa korte. Valid ba ang certification to file action kahit walang pangkat na binuo? Ang sagot po, hindi otomatikong invalid ang CFA. Depende ito sa actual na proceedings at sa circumstances ng kaso. Sa Zamora versus Heir of Carmen Izquierdo, GR number 146195, November 18, 2004, itinuring ng Supreme Court na may substantial compliance sa katarungang pambarangay law kahit walang nabuong pangkat. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Noong 1973, pinarentahan ni Carmen Izquierdo si Pablo Zamora ng isang apartment unit sa Caloocan City. Ayon sa kanilang verbal agreement, ang apartment ay para lamang sa residential use, isang pamilya lamang ang titira at 3,000 kada buwan ang renta. Nang namatay si Carmen, naghanda ang kanyang kinatawan ng bagong lease contract at itinaas ang renta mula 3,000 patungong 3,600 kada buwan. Tumanggi ang pamilyang Zamora na pirmahan ang bagong kontrata at patuloy silang nanirahan sa apartment. Ayon sa mga tagapagmana ni Carmen, may mga paglabag din umano sa lease. Una, ginagamit daw ang bahagi ng apartment para sa photocopying business at higit sa iisang pamilya ang naninirahan doon. Samantalang humihingi si Evelina Zamora ng pahintulot para makapagpakabit ng water line sa apartment. Tumanggi ang kinatawan ng mga may-ari dahil sa usapin ng renta at sa sinasabing violation sa paggamit ng apartment. Dahil dito, naghain si Evelina ng reklamo sa barangay na may titulong ukol sa hindi pagbibigay ng pahintulot sa pagpapakabit ng tubig. Nagkaroon ng barangay conciliation proceedings. Hindi lamang isang beses nagpulong ang mga partido. Hindi rin 2 o 3 beses. 9 na beses silang nagkaroon ng confrontation sa harap ng barangay chairman. Sa mga pulong na iyon, hindi lamang water installation ang pinag-usapan. Tinalakay din ang bagong lease contract, ang rental rate, ang paggamit ng apartment para sa negosyo at ang iba pang sinasabing violations sa lease o pagpaparenta. Pero sa kabila ng 9 na pulong, walang napagkasunduan ang mga partido. Hindi rin nakabuo ng pangkat ng tagapagkasundo. Kalauna naglabas ang barangay chairman ng certification to file action. Pagkatapos nito, naghain ang mga tagapagmana ni Carmen ng unlawful detainer case laban sa pamilya Zamora. Ano ang mga naging argumento ng mga Zamora? Hiniling nila na madismiss ang kaso dahil umano sa 2 dahilan. Una, sinabi nilang ang Certification to File Action o CFA ay tungkol lamang sa water installation. Hindi raw nito sakop ang unlawful detainer at ang mga paglabag sa lease. Pangalawa, sinabi nilang invalid ang barangay proceedings dahil hindi binuo ang pangkat ng tagapagkasundo matapos mabigo ang mediation ng barangay chairman. Sinabi ng Supreme Court na hindi lamang ang title ng barangay complaint o certification ang dapat tingnan. Dapat suriin kung ano ang mga aktwal na isyong pinag-uusapan ng mga partido sa barangay proceedings. Bagamat ang nakasulat na title ay tungkol sa hindi pagbibigay ng pahintulot para sa water installation, ipinakita ng records na tinalakay rin sa mga pulong ang lease contract, rental rate, paggamit ng apartment para sa photocopying business at ang occupancy ng premises.
Kaya hindi maaaring sabihing ibang dispute ang isinampas sa korte at hindi iyon na pag-usapan sa barangay. Sa madaling salita, the substance of the barangay proceedings may be more important than the title appearing on the certification. Tungkol naman sa usaping sa pagbuo ng pangkat sa ilalim ng Section 410 ng Local Government Code, kapag nabigo ang mediation ng Lupon Chairman sa loob ng itinakdang panahon, ordinarily ay dapat siyang magtakda ng petsa para sa pagbuo ng pangkat. Kaya hindi tamang sabihin na hindi kailanman kailangan ng pangkat. Ngunit sinabi rin ng Section 412 na bago mag-file ng kaso, kailangang magkaroon ng confrontation sa pagitan ng mga partido before the Lupon Chairman or the pangkat at walang settlement na naabot. Pinagsamang binasa ng Supreme Court ang dalawang provisions na to, kasama ang mga partikular na pangyayari sa kaso. Sa kaso ng Zamora, 9 na beses nang nagpulong ang mga partido sa harap ng barangay chairman. Parehong pangunahing disputes ang pinag-uusapan. Binigyan ang bawat panig ng pagkakataong ilahad ang kanilang posisyon. At sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka, hindi sila nagkasundo. Dahil dito, sinabi ng Supreme Court na may substantial compliance sa katarungang pambarangay law. Hindi na magiging kapaki-pakinabang ang pag-uutos ng panibagong barangay confrontation kung wala namang bagong isyung pag-uusapan at maraming beses nang napatunayang hindi kayang magkasundo ng mga partido. Kaya sa partikular na kasong ito, hindi naging invalid ang certification dahil walang nabuong pangkat. Hindi ibig sabihin sa kaso ng Zamora na pwede nang palaging laktawan ang barangay ang pagbuo ng pangkat. Hindi rin ibig sabihin na sapat na ang kahit isang maikling pag-uusap sa punong barangay. Ang ruling ay nakabatay sa peculiar circumstances. May 9 na actual na meetings, tinalakay ang mga pangunahing disputes, nagkaroon ng tunay na confrontation, at paulit-ulit na nabigong magkasundo ang mga partido. Kaya ang tanong sa ibang kaso ay hindi lamang may pangkat ba o wala na nabuo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nagkaroon ba talaga ng meaningful confrontation. Napag-usapan ba ang dispute na kalaunang isinampas sa korte? Binigyan ba ang mga partido ng tunay na pagkakataong magkasundo? At may sapat mang dahilan upang sabihing substantially complied with ang barangay conciliation requirement. 3 mahalagang aral ang natutunan natin sa kasong ito. Una, ang kawalan ng pangkat ay hindi otomatikong nangangahulugang invalid na ang certification to file action. Pero kailangan pa ring suriin ang aktual na proceedings at circumstances ng kaso. Pangalawa, hindi lamang ang title ng barangay complaint o certification ang mahalaga. Dapat tingnan kung ano talaga ang mga isyong itinatalakay ng mga partido. Pangatlo, maaaring kilalanin ng korte ang substantial compliance kapag malinaw na nagkaroon ng tunay at paulit-ulit na pagtatangkang ayusin ang alitan, ngunit walang settlement na naabot. Sa Zamora versus Heirs of Carmen Izquierdo, valid ang certification to file action kahit walang nabuong pangkat dahil 9 na beses nang nagpulong ang mga partido, tinalakay nila ang mga relevant issues at wala pa rin silang napagkasunduan. Pero wag natin itong gawing general rule na hindi na kailangan ng pangkat. Ordinarily, bahagi pa rin ito ng procedure matapos mabigo ang mediation ng punong barangay. Ang ruling ay nagsasabing ang kawalan nito ay hindi otomatikong fatal kapag batay sa peculiar facts, may malinaw ng substantial compliance. Nagkaroon na ba kayo ng barangay proceeding kung saan walang pangkat na binuo? I-comment ang general facts ng inyong tanong, pero huwag maglagay ng pangalan, address, case number o confidential documents sa public comments. I-share ang video na ito sa mga nagtatanong kung valid ang kanilang certification to file action. Mag-subscribe sa ating YouTube channel Attorney Bel Lucila para sa mas malinaw at praktikal na legal explainers para sa mga Pilipino.
Ako po si Atty. Claribel Lucila. Magandang araw po.